Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. For today's video, may good news at bad news po tayo, lalong-lalo na sa mga na-invite dito sa content monetization. And after po nilang ma-set up, nagkaroon na po kaagad ng violation or some issue. Okay, so pag-usapan natin ano nga ba yung mga possible issue or violation na na-receive kaagad nila nung sila ay na-invite na dito sa content monetization. So sabi dito ni Bella Bella, isa po itong creator dito kay Facebook, di ko alam kung matutuwa ba ako dito kasi may issue ang profile ko tas na-invite naman ako sa content monetization. Pero thank you so much pa din Facebook dito sa pag-good morning mo. Ang dami ngayon na-invite, as of this recording, ang daming na-invite sa content monetization at for sure, si Facebook is continue nagro-roll ng mga sesenda ng invitation or ng monetization tools na ito. Okay, pag-usapan natin, bakit nga ba nagkakaroon kagad ng some issue or restricted yung ating monetization? So better, before po natin i-set up itong monetization tools, i-delete muna natin lahat po ng mga videos na possible merong mga ganito. So pag-usapan natin, bibilisan lang natin ito. At kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, click the bell icon para kapag meron tayong mga updated content regarding dito kay Facebook, manonotify po kayo kaagad. So, ito yung ating na-research regarding dito. Ayan, what are the recommendation on Facebook? Very useful itong link na to guys. Ilalagay ko dyan sa may description ng video na to or ilalagay ko sa comment section para mabasa nyo. Okay. So, ito yung mga suggested content or videos na pinapakita ng Facebook sa wider audience. So, sabi dito, we are making personalized recommendation to the people who use our service to help them discover new communities and content. Both Facebook and Instagram may recommend content account and entities such as pages, groups, or event. So, hindi lang po page ang nare-recommend natin. Kung meron kayong mga Facebook groups, pati yan, sinishare po ni Facebook sa wider audience or nakikita nyo yan sa inyong mga wall na nag-a-appear bigla-bigla. You may like suggested for you. Meron kayong nakikita sa mga content na nag-a-appear sa inyong mga profile habang nag-scroll kayo. May nag-a-appear na lang dyan bigla. So, sample tayo. Open tayo ng Facebook. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. So, kung tayo is i-refresh natin itong Facebook nyo guys, meron kayo dito mga makikita na mga this content, ayan, suggested for you. Ayan, mga nakalagay dito sa may taas. Okay, so for na wala pa ako nakikita, pero usually, ganon po kung ang ating account is free sa mga issue na ito. Okay, meron ditong na 5 categories of content that are eligible for recommendation. Okay, these categories are listed below. Are some illustrative example of content within each category. So, content that impede our ability to foster a safe community such as, ito, be very careful sa pag-create ng mga content, lalong-lalo na kung merong mga ganito. Number 1, content that discuss self-harm, suicide, eating disorder, as well as content that depicts or trivializes themes are around death or depression. So, wag na wag kayong mag-share ng content or piece of content regarding sa mga ganitong issues. Okay? Encourage, suicide or self-injury or any graphics imagery. So, yung mga sa tingin nyo medyo malala yung videos, accident, siyempre, pag mga ganyang mga senaryo, nagtitrending yan, ang daming shares yan, ang daming views, ang daming comments. But, along the way, pag na-detect ni Facebook yan, automatic yan, community standard violation, all the monetization tools na available sa inyo is totally mapi-freeze iyan. It will last, usually, meron tayong mga naayos na account, tumatagal siya ng 1 week to 14 days to a month. Ganon katagal bago ma-remove yung certain violation or restriction. So, ingat po sa mga ganito na mga medyo may mga sensitibong topics. Number 2, content that may be depicts violence,
such as people fighting. So, antay ko nakikitang ganito ngayon, ano, yung mga road rage, boxing, ayan, yung mga online games, no? Posibleng maapektuhan din ng low visibility or pinaka-worst itong ang violation, no? Graphically violent. Ayan, yung mga content na yan. So, yung mga road rage, alam nyo, nagte-trending yan. Yung mga away sa kalsada, ayan, yung mga, alam mo na yun, saksakan, barilan, yung mga yan. Nagte-trending yan. Pero, at the end of the video, kapag po natapos na yung issue, for sure yan, mayroon kayong ma-receive na community standard violation. Kahit tayo is invited na sa content monetization, so sayang yung ating invitation. Number 3, content that may be sexually explicit or suggestive, such as picture of people in see-through clothing. Ayan. Ang daming nakikita ngayon na mga posted content, pictures, image, na alam niyo nakita na yung mga sensitive na part ng katawan. So, be very careful sa pag-upload ng mga ganito. Alam naman natin magti-trending at magti-trending yung mga video na yan. Yung mga sexy dance, yan, for sure. Magti-trending yan. Or siguro, for some, yung iba ng mga sikat na content creator is nagbibikini, nagsisi-through, yung mga ganyan. Ba't di naman nagkaka-violation? Hindi natin alam kasi hindi natin nakikita yung kanilang content. Pero for sure, meron silang nare-receive na notification kay Facebook na itong piece of content nila is subject for deletion or auto delete or remove. So, ingat po sa adult nudity or sexual activity na mga pinopost nyo. Although kahit sabihin natin may mga entertainment content na regarding sa mga ganitong mga bagay, so be very, very careful sa pagpo-post. Okay, so maglagay kayo ng disclaimer, no, for entertainment purpose only. So, para aware si Facebook, if ever magkaroon ng violation na naibaba doon sa video nyo, pwede nyo ma-appeal on a specific link of video. Hindi naman kaagad ino-auto-delete yan unless talaga malala yung pinaka-content na nagkaroon ng violation. Okay, so number 4, content that promote such as certain regulated products or good such as ito yung mga cigarettes, tobacco, vaping products, adult products and services, or pharmaceutical drugs. We remove content that attempts to sell. So, be very careful. Kung kayo po is gagawa ng mga services online, no, be very careful kung yung mga foods ba na yan is properly regulated. 'Di ba? Kung meron kayong may mga business, mga ganyan, so siguro i-separate page nyo. Huwag nyo ilalagay dun sa monetize na page nyo. So, nilagay nyo lang dun yan for products or goods, no? If ever magkaroon ng violation yun lang yung affected, hindi ibang page. Okay? So, marami pa to. At sa lahat po na nagsisell online, so possible kapag na-report iyan, madedetect ni Facebook yan, it will lead pa rin sa auto-removal or yung worst is violation or community standard violation. Yung number 5, content that's shared by any non-recommendable account or entity, example, group or pages or outlined below. Ito, medyo marami to Sensitive or low quality content about health or finance. Ito nga yung yung hindi sinishare ni Facebook, di ba? Yung may mga related sa mga services, may mga products na ino-offer tayo, mga business offer. Ayan. So, sample nito, content that promotes the fake cosmetic procedure, a miracle cure, weight loss, risk-free investment, ayan, at marami pang iba. Content that users broadly tell us they dislike such as content that promote a contest or giveaway. Ayan, content that includes link to low quality or deceptive landing page or drawing such as landing page filled with click-through or malicious ads. So, yan. So, yung mga naglalagay ng mga tawag dito, mga online casino, yung mga nasa ibaba ng descriptions or nasa link nyo ng video nyo, subject pa din yan for review at kapag napatunayan ni Facebook na yan is labag sa kanilang policy, especially yung mga mabibigat community standard violation, all monetization tools is affected. So, possible yung sahod is hindi makukuha or ma-hold na matagal.
Yun lang guys. Thank you so much for watching. Hopefully, maging maingat tayo sa pag-upload. At kung kayo is invited na sa content monetization, better upload quality content. Kung yan is commentary or unoriginal, make it more editing or enhancement do sa video. 'Di ba? Para iwas pa rin sa copyright. Maraming salamat, see you again sa next video. Bye-bye.